Our sermon text will be 1 Corinthians 4. At ito po ay patuloy natin pagpapatuloy natin sa ating ginagawang serye sa 1 Corinthians. So 1 Corinthians chapter 4 verses 14 to 17, babasahin ko po siya mula sa MBB translation. Ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ito'y isinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Ipapaalala niya sa inyo ang mga patakaran ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang mga patakaran ding iyon ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Ito po ay salita ng Panginoon. Sana po lahat tayo ay mapagpala ng mga salitang ito. So tayo po ay manalangin as we ask the Lord for guidance as we journey through the text. So let's pray. Aming pong dakila at mabuting Diyos, salamat po sa paghahain sa amin ng mga talatang ito na nawa maging kapahingahan at kabusugan ng aming mga kaluluwa. Hinihiling ko po na sana kami ay makinabang ng gusto as we look into the text habang nakikita ka namin muli, nakikita namin ang iyong kalooban ng iyong anak na si Jesus sa pamamagitan po ng mga talatang ito. Sana Panginoon iiwas mo ako sa mga pagkakamali at sana Panginoon ay makinabang ng gusto at makakain ng walang bahid na iyong salita ang iyong mga minamahal na tupa. Ganon din Panginoon, sana kami ilayo mo sa lahat ng kaabalahan ng diwa. Help us to focus in your truth and in your word. At ganon din Panginoon, ako po ay tulungan mo na mapaalalahanan palagi na bagamat ako mangangaral ng mga bagay na ito, ako man nangangailangan pa rin ng mga bagay na mapupulot namin mula sa mga talatang ito. Tulungan niyo po kaming lumago ng sama-sama sa pakinabang na aming makukuha mula sa mga talata, o aming Panginoong Diyos. Maraming pong salamat, muli mo pong pakilusin ang iyong banal na Espiritu, o aming Panginoon, at gamitin ang iyong salita upang ipakita sa amin ang dakila mong kalooban. Maraming po salamat, ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Nakaraan na tayo ay nagninilay-nilay in 1 Corinthians chapter 4, particularly sa verses 8 to 13, ay nakita natin na ang ating apostol, si Apostol Pablo, ay nagkakaroon na ng kanyang pagbibiyin pagdating sa kanyang ginagawang pagsasaway dito sa mga mananampalataya ng Korinto. Dahil sa pagtagal ng kanilang pagkakasala ay mas lalong lumulubha ang nangyayari sa kanila na pagkakabahabahagi to the point na sila ay nagmamalaki na rin sa isa't isa patungkol sa mga bagay na mayroon sila at tinitingnan nila iyon na galing mula sa kanilang sarili kahit ginagamit nila ang salitang biyaya o pangungusap na biyaya ng Diyos in so doing. Sa madaling salita, mayroon silang malaking kakulangan pagdating sa pag-alaala sa tamang kahulugan ng biyaya, kaya nagkakamali rin sila pagdating sa kanilang pagsasabuhay ng isang buhay Kristiyano na talagang nakaangkla lamang sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Nagkakaroon sila ng iba't ibang pagmamaliit dahil may pagmamalaki sila sa sarili, minamaliit nila ang isa't isa, meron sila mga itinatangging mga lehitimo na mga ministro nila, at sa katagalan ay nagkaroon sila ng mas matinding pagkakabahabahagi laban sa isa't isa, which is one of the most grievous sins that an entire church could do against God. Ito ay isa sa mga bagay na talagang karumaldumal na kasalanan kapag ka ang iglesia ay hinayaan ng kanilang sarili na magkabahabahagi. At lagi nating tandaan, kaya ang ating Panginoon ay nagligtas ng mga mananampalataya at mga magiging mananampalataya pa ay upang sila ay maging kalipunan ng tao ng Diyos. They are called to be God's chosen people, at kaya may iglesia sapagkat nilayo ng Diyos na mga ito ay pagsamasamahin na kung saan sa pamamagitan ng komunidad ng iglesia ng Diyos sila ay sama-sama nalalago. At sila ay sa kanilang paglago ay sama-sama rin magkakaroon ng pagtibay pagdating sa pagkakaisa, sa kanilang pagmamahalan sa isa't isa at sa kanilang pagiging matibay na sandigan o konsensya ng daigdig na ito. The church serves as the conscience of this crooked and cursed sin world. Kaya tayo, sa madaling salita, ay nangangailangan na laging nagkakaisa, magkaroon man tayo ng mga di pagkakaunawaan from time to time, ay ating sinisikap na magkaroon ng kapatawaran at pagpatuloy natin ang ating pagiging isa kay Hesukristo
bilang isang magandang testimonya o patotoo sa daigdig na ito. At dahil nga sa mga ginagawang pagkakasala at pagmamalaki sa isa't isa ng mga taga-Korinto, naging medyo sarcastic ang apostol natin doon na sa natunghayan natin ng mga talata 2 weeks ago in verses 8 to 13 nitong 1 Corinthians chapter 4. So, lagi nating iisipin o kalimitan sa nagiging reaksyon natin kapag medyo tumataas na ang tono o di kaya naman medyo nagiging sarcastic ang ating pagsasaway sa isang tao, ay iniisip natin minsan na offensive na itong mga bagay na ito. There are times na hindi pa nga humahantong sa pagdidiin ang pagsasaway, iniisip na agad natin na ito ay hindi karapat-dapat o ito ay offensive sa atin. Hindi lahat ng pagsasaway, I have to admit, ay pwede nating sabihing tama. Kasi may nagsasaway ng ayon sa maling motibo. Pero pagka ang isang tao, lalo na Kristiyano sa isa pang Kristiyano, ay nagkaroon ng pagsasaway na may maayos na hangarin, maayos na motibo, and as we shall see later on, makikita natin kung ano ba talaga ang tamang intensyon kapag itinatama natin ang isa't isa sa panahon ng pagkukulang, ay dapat natin kunin ang pagsasaway na ito bilang an act, isang pag-express o pagpaparana sa atin ng tunay na pagmamahal kay Hesukristo, sapagkat ang layunin ng lahat ng pagtatama, lahat ng pagsasaway, ay walang iba kundi ang pagiging banal. Sanctification would always be the goal of any forms of well-intended rebuke. At yun yung gusto kong bigyan natin ng pansin, well-intended. Kailangan din nating maging malinis, maayos, pagdating sa ating intensyon kung bakit natin sasawayin ang isang kapwa mananampalataya. At isa sa mga pangunahin dapat maging halimbawa ng ganitong klaseng pagsasaway ay yung mga taong ginagamit ng Diyos upang mamuno at mangaral sa iglesia. And hindi ito porket sinasabi ni Apostol Pablo o pinapahayag ni Apostol Pablo ang isa sa mga tungkulin niya bilang isang pinuno, office bearer sa iglesia. Well, I do believe na mayroon din itong at saka maayos na extended application for every believer. Dahil hindi lamang ang mga namumuno ang tinawag ng Diyos upang magsaway. Hindi lang mga church leaders, hindi lang mga church officers, but every single member of the church are called by God to rebuke a fellow member, a fellow Christian, whenever they're seeing them committing any forms of sin. Pag nakikita natin sila na nagkakasala, lalo pag tayo talaga yung mismong nakakita. Eventually, as we go on with 1 Corinthians chapter 5, makikita natin, muli natin babalikan, ano ba talaga yung dapat natin mga isaalang-alang pagdating sa pagdidisiplina sa iglesia. Pero dito, makikita natin, sa ginagawang ito ni Pablo, kung ano ang intensyon niya, kung bakit siya nagsasaway, at the same time, ipinapakita at ipinapahayag ni Pablo ng buong puso ang kanyang malasakit sa mga taong ito, na bagamat hindi na niya kasama, dahil siya ay nasa Ephesus na noong mga panahong ito, ngunit naroon pa rin ang kanya talagang taos-pusong pagmamahal, yung kanyang taos-pusong malasakit dito sa mga mananampalataya na ito. Well, compared sa mga pastor sa panahon ngayon, wide scope ang sakop ng ministeryo ng mga apostol. Sapagkat ang mga apostol, kung nasaan man silang lugar, sila ang sinasanggunian ng iba't ibang lokal na iglesyang naitataguyod nung panahong ito na sila'y nag-i-exist pa, upang linawin ko ano ba ang mga tamang doktrina. Sila rin ang sumbungan kapag kami mga nangyayaring sigalot o hindi magandang mga pangyayari sa iba't ibang lokal na iglesia. Wide scope ang kanilang ministerial office. Now, this has its own application para sa mga existing offices ngayon, pastor, diakono o mga misyonaryo or evangelist. Pero sabi ko kanina, sana iwag nating ilimitahan ang aplikasyon ng mga bagay na mapupulot natin sa mga talatang ito sa mga namumuno lamang, pero ito'y ating angkinin bilang atin din, bilang mga mananampalataya at miyembro ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. At dito natin makikita at tayo mapapaalalahanan kung ano ang tamang definisyon ng salitang malasakit at pagmamahal. Ang totoong nagmamalasakit, ang totoong nagmamahal ay hindi maaaring tahimik. No love can be silent. Now, hindi ibig sabihin nito na tayo pag nagkikita-kita ay nagpapalitan tayo ng mga I love you parate. Baka mamaya ay maging inappropriate naman yon. Di ba? May tamang konteksto,
ng pagpapahayag ng pagmamahal. It does not necessarily mean na tayo nag-I love youhan palagi, magkakasalubong tayo nag-I love youhan, baka mamaya pati ang mga mag-aasawa ay nag-aaway na dahil nagkakaroon ng maling interpretasyon. That's not what the text is intending for us to do. Although wala din namang mali from time to time sa angkop na pagkakataon at sa angkop na kaparaanan, sa angkop na tao, na sabihin natin na mahal natin sila. Ngunit, ang tunay na pagmamahal, it's not only verbal. Sabi ko kanina, hindi ito silent. So it has to be verbal at times. Pero more than anything else, it has to be in action. Ito ay dapat may pagkilos na nagaganap. Maliban na lamang na ang ating pagmamahal ay ating ipinararanas, kahit ilang beses pa natin ito sabihin o ipahayag, ito ay walang kabuluhan. Yun yung lagi nating tatandaan. Ilang mga tao na ang nadismaya sa anumang relasyon na sila ay naroon, na kung saan ay sinasabi ng isang tao sa kanila na sila ay mahal, ngunit hindi naman nila nararanasan. At tayo rin bilang mga miyembro ng iglesia, na dapat mag-umpisa sa namumuno at sa mga nangangaral sa iglesia, ay dapat magkaroon ng pagmamahal na kung saan ito ay may nagaganap na pagkilos, may nagaganap na pagpaparanas. At hindi lahat ng pag-express o kapahayagan ng pagmamahal, as we shall see in the text, is easy. Hindi ito madali. And oftentimes, expression of true love o ang pagpapahayag ng totoong pagmamahal ay may hapdi na kaakibat. Minsan ito ay may kaakibat na sampal, not literally. Baka mamaya ay mahal kita, bigla mong sinampal. Not literally. Ito ay may kaakibat minsan na parang suntok sa dibdib. Usually may kaakibat ito na mga palo sa pag-iisip at mga tinatawag natin ng mga hapdi sa kalooban. Pero pagdating sa salitang pag-ibig, which is the most distorted word dito sa daigdig na ito, na nababalot pa ng sumpa ng kasalanan, kahit papano, sa pagtingin natin sa mga talatang ito, it will be biblically defined. At hindi ko minumungkahi na i-disregard natin ang mga kahulugan ng pag-ibig na nakalakip sa mga diksyonaryo, but more than anything else, ang dapat natin panghawakan ay ano ba ang definisyon ng pag-ibig? Ano ba ang definisyon talaga ng malasakit ayon sa pamantayan ng ating Panginoon na kanyang ipinapahayag patuloy sa kanyang salita. At lagi nating tatandaan, as we go on with the text, habang nakakakita kayo ng mga tao at nakakaranas kayo ng pagmamahal na genuine mula sa mga taong ito, sa loob ng iglesia, o kahit hindi natin mismo kasama sa tipang miyembro ng iglesia natin, maaaring sila ay nasa ibang iglesia at from time to time tayo ay nagkakasama-sama. Pero pag naranasan nyo ang ganitong klaseng pagmamahal mula sa kanila, dapat natin silang ituring na tunay na biyaya ng Diyos sa atin. Dapat natin silang tugunin ng may pagmamahal din. At tayo ay dapat nagkakaroon. Sabi nga ni Apostle Paul, let no debt remain outstanding except for the continuing debt to love one another. Patuloy natin na ipahayag sa isa't isa ang ating tunay at bukal sa loob na pagmamahal sa kanila. Kaya nga mula dito sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Biyaya ng Diyos sa bawat miyembro ng iglesia, ang namumunong may malaamang malasakit sa kanila. It is a grace of God to each member of a church, a leader with a father-like concern for them. Biyaya ng Diyos sa bawat miyembro ng iglesia, ang namumunong may malaamang malasakit sa kanila. At dito makikita natin na sa pagpapahayag ni Apostol Pablo ng kanyang pagmamalasakit, ng kanyang pagmamahal sa iglesyang ito na nagkakasala sa Korinto, ay ginamit niya ang ilustrasyon ng isang magulang, ng isang ama. Sapagkat ang pagmamahal na inaasahan sa relasyong namumuno at mga miyembro ay relasyong malaama, father-like. Isa sa mga pribilehiyo ng mga ama ay ang bigyan sila ng titulo at katungkulan o responsibilidad na kung tutuusin ay nakaatang sa ating Panginoong Diyos. The very first or one of the greatest titles of God is Father. Pero ito ay kanyang ibinahagi para sa mga nagiging ama sa panahong sila ay nag-aasawa, at kanya ring ibinabahagi sa mga nagiging pinuno o opisyales ng iglesia. Pero let's not
again, limit the application to the leaders. Kaya ang ating mensahe, tila nakasentro sa mga namumuno, ay dahil we have to be faithful to what the text is saying. Kailangan natin maging tapat sa kung ano ang talagang ipinapahayag. Kailangan muna nating intindihin, tingnan ano yung immediate o yung tuwiran na aplikasyon ng mga bagay na ito bago natin i-extend. Let's focus muna sa immediate application before we extend the application. At lagi nating tatandaan, lalo na sa mga nagnanais maghawak ng opisina sa iglesia balang araw, kung nais nyo maging pastor balang araw, nais nyo maging misyonaryo balang araw, nais nyo maging diakono balang araw, kailangan una sa lahat ay ngayon pa lang ay pare-parehas nating sinisikap na magkaroon tayo ng pagmamahal na parang kahit ikaw ay single pa o may asawa na ng ilang taon at may mga anak na, regardless of your marital status, oras na maghawak tayo ng opisina sa iglesia, tayo ay automatic mga ama na kaagad. Yun yung kailangan natin na tandaan. At bilang tayo naman ay hindi na, kumbaga, we're not unfamiliar with what's expected with a good father, tayo siguro, kahit hindi na natin talakayin ng masusi pa, alam natin kung ano ang dapat nating inaasahan at hinahanap sa isang mabuting ama. Meron ba sa inyo na hindi pa pamilyar kung ano dapat ang isang mabuting ama? Siguro naman ay lahat tayo ay pamilyar na. Lahat tayo ay naghahanap ng mabuting ama. Kaya nga minsan tayo ay sa ating mga magulang, walang masamang magpayo din sa kanila. Paalalahanan natin ang ating mga tatay, o di kaya naman para sa mga may asawa, paalalahanan nyo inyong asawang lalaki what it means to be a good father. Walang masama doon. So tayo ay may pare-parehas ng kaalaman, although kailangan pang linangin, kailangan pang palalimin, pero at least meron na tayong at least basic understanding or foundational understanding of what a good father should be. At ito ang sinabi ni Pablo sa mga talata na ito. Ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. After all, doon sa mga naging mga salita ni Apostol Pablo, sa mga natunghayan na natin pagsasaway niya, sinasabi dito ni Pablo kung ano yung kanyang intensyon. At ang intensyon niya ay mahalin sila bilang kanyang mga anak. At kaya niya sinasabi at itinuturing ng mga anak ang mga ito dahil ang sabi dito ni Apostol Pablo, sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya ganun na lamang ang pagmamahal ni Pablo sa mga mananampalatayang ito dahil meron din siya talagang personal na naging connection sa kanila. Kinasangkapan ng Panginoon si Pablo at ang pangangaral ni Pablo upang maligtas ang mga taong ito sa Corinto. At bagamat hindi si Pablo ang nagligtas sa kanila, pero si Pablo ang kinasangkapan ng Diyos upang sila ay maligtas. Lahat tayo, ating panariwain, ay naliligtas at binubuhay muli ng Diyos. Ito tinatawag natin bagong pagsilang sa pamamagitan ng salitang ipinangaral sa atin. Kaya nga sa 1 Peter 1:23, sinabi doon ni Pedro, sapagkat muli kayong isinilang. This talks about the new birth. Hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos na siyang ipinangaral ni Pablo sa mga ito. Nasabi nga ni Pablo, talaga makikita natin yung malasakit niya sa kanila. Siya ay nanginginig ang tuhod, sabihin kasama sa kanyang mga bitbitin habang nangangaral ang ebanghelyo at the time sa mga taong ito yung takot na kanyang pinaglalabanan. Pero dahil mahal niya mga ito at sa biyaya ng Diyos sila'y iniligtas sa pamamagitan ng pangaral ni Pablo, ang turing ni Pablo sa mga mananampalatayang ito kahit sila ay nagtigasan ng puso at ulo, ay mga anak pa rin niya. He did not disown them in any shape or form. Nasabi, hindi ko na kayo mga anak dahil nantitigas na ng ulo nyo, grabe ang inyong ginagawa sa iglesia ng Panginoon, nagkakabahabahagi kayo. Sinasaway ni Pablo pero he never disowned them. Why? Because he knows that the Father in heaven won't disown these folks. Dahil ang Ama sa langit ay kailanman sa kabila ng katigasan ng puso at ulo ng mga mananampalatayang ito, hindi i-disown. So sino si Pablo, kung sa kaisipan ni Pablo, para i-disown ang mga ito? Pero sa halip,
kagaya ng pagmamahal at pagtutustos pa rin sa atin ng Ama, ng iba't ibang biyaya, spiritual man o pisikal, kahit sa mga panahong tayo ay nahuhulog sa mga pagkakasala, ang ginagawang pagmamahal ni Pablo dito ay ganun din. At ang tunay na nagmamahal ay handa na harapin ang hirap, ang maaari maging mga pasakit, maipahayag lang niya ang kanyang pagmamahal at malasakit sa mga ito. At makikita natin sa dalawang paraan kung paano si Apostol Pablo nagmahal at nagmalasakit dito sa mga mananampalatayang itong naligtas dahil siya ang kinasangkapan ng Diyos upang maligtas ang mga ito. Ito yung una, ang malaamang pagtatama ng isang namumuno. The father-like correction of a leader. Ang malaamang pagtatama ng isang namumuno. At ang ikalawa na ating titingnan ay ang malaamang halimbawa ng isang namumuno. The father-like demonstration of a leader. Ang malaamang halimbawa ng isang namumuno. Tingnan muna natin yung una. Ang malaamang pagtatama ng isang namumuno or the father-like correction of a leader. Ipinahayag muna ni Pablo kung bakit siya nagsasaway, kung bakit kailangan niyang banggitin yung mga bagay na mahirap pakinggan. Usually ay resistant ang ating mga tenga at ang ating mga isip at ang ating mga puso kapag tayo sinasaway. No one wants to be told they're wrong. Tama ba? No one wants to be told they're wrong. Kahit tayo sa panahon natin ngayon ay nagkakaroon pa rin tayo ng mga paghihimagsik sa ating kalooban kapag ipinapamuka sa atin o ipinapakita sa atin ang ating mga kamalian. And oftentimes, pagka tayo, kahit obvious naman ay nagkakamali at may nagsasaway sa ating tunay nagmamalasakit, ang nangyayari ay pinag-iisipan natin nang hindi maganda yung nagsasaway sa atin. Maring iniisip na ito ay gusto lang akong tirahin, o di kaya naman ay ito ay gusto lamang akong siraan, o di kaya naman itong taong to ay nais lang akong ipahiya. Kaya ang sabi ni Pablo una sa lahat, kayo ay sinasaway ko at medyo naging sarcastic ako, medyo ako'y naging madiin sa nakaraan ko mga sinabi o sinulat sa inyo, pero ito isinusulat ko hindi upang hiyain kayo. It's not to put you to shame. At totoo, kapag ang isang tao ay sinaway, mayroon siya talagang natural na magiging hiya sa kanyang sarili. Why? Not because yung nagsasaway sa kanya ay layuning siya ipahiya, pero dahil natural ang hiya. Shame is a natural reaction towards sin. Kung tatandaan natin mabuti sa unang pagkakasala ng ating unang mga magulang, si Adan at si Eva, ang kanilang unang naramdaman o naranasan matapos silang mahulog lamang sa kasalanan ni hiya. So hindi ibig sabihin na sinasaway ay pinapahiya, pero makakaranas at makakaranas ang sinasaway ng hiya. Pero ang tatandaan natin dito, makaranas man at tiyak na makakaranas ng hiya ang sinasaway, kung tayo ang gagamitin ng Diyos sa pagsasaway, dapat hindi natin maging layunin kung bakit tayo magsasaway na ipahiya yung ating sasawayin. That's not the point. We do not add to what's natural. At kapag dinagdagan natin kung ano yung natural, di ba may natural lang magiging hiya ang isang sasawayin, maging sa ating pagsasaway, kung tayo nagsasaway, ay dapat nating pagsisihan yung pagsasaway na iyon. Because yung ginagawa nating pagsasaway na iyon, kagaya ng binanggit kong salita kanina, though it's a rebuke, but it's not a well-intended rebuke. Kaya sinasabi dito ni Pablo, alam nyo, nag-react kayo, mga mananampalataya sa Korinto, sa mga paraang hostile. Makikita natin talagang uusbong pa ang kanilang hostility kasi mayroon pang sulat na isusulat si Apostol Pablo. Dahil hindi naman agad nagsisi ang lahat sa kanila. Pero nililinaw ni Pablo, hindi ko kayo nais ipahiya. Hindi ko sinasabi ang mga bagay na ito upang hiyain kayo, kundi upang kayo ay itama, upang kayo'y pangaralan bilang mga minamahal kong mga anak. Isa sa mga alam kong sasang-ayon ng bawat isa sa atin na hinahanap sa isang mabuting ama ay amang nagtatama ng maayos. Hindi mabuting ama ang isang amang hinahayaan lamang sa pagkakasala ang kanyang anak. At bagamat sa mga pamantayan na sinabi ng salita ng Panginoon,
Pagdating sa pagdidisiplina sa mga anak, sa Colossians 3:21, mga magulang, huwag niyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Ephesians 6:4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo inyong mga anak, sa halip palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Bagamat meron tayong dapat i-consider na tamang disiplina o tamang mga o angkop na mga libel at mga kalakip o kasangkapan pagdating sa pagsasaway sa isang mananampalataya, hindi natin sila dapat kagaya nito ipinapahiya, huwag dapat silang masiraan ng loob kapag tayo ay nagsaway sa kanila. Pero nonetheless, kailangan pa rin natin itong gawin. Alam ko, mahirap yon. Mahirap magsaway. Kasi alam nyo, kalimitan sa mga nagsasaway ay tinutugon ng may paghihimagsik. Sino sa atin ang hindi pa nakaranas ng pagdadabog nung tayo sinaway ng ating magulang? Meron ba sa inyo? Pwede na kayong pumunta sa langit ngayon, umakyat sa langit ngayon kung kayo ay hindi pa nakaranas noon. Lahat tayo, di ba? Nagkaroon na tayo ng somehow, hindi man natin ginawa sa harap ng ating mga magulang, pero nagkaroon ng miski sa ating kalooban, lalo na sa ating kalooban, nang tayo sinaway ng ating ama o ng ating magulang o kung sino man, ay tayo nagkaroon ng tila pagdadabog. And every time, or most of the time kapag tayo ay sinasaway, ang nangyayari sa atin, sa halip na ang ating unang gawin ay suriin ang ating sarili, ang una nating ginagawa is i-justify ang ating sarili. Gusto natin ipagtanggol ka agad. O di kaya naman ay hahanap tayo ng paraan upang mailihis yung direksyon ng pagsasaway. Bakit ikaw? O di kaya naman, bakit si ganito? Pero hindi dapat ganoon. Hindi makikinabang ang sinasaway kapag hindi una sa lahat, sinuri muna niya ang kanyang sarili, siya muna'y tumahimik at kanya munang pinagnilay-nilayan. Ito bang saway sa akin ilihiti mo? Tingnan muna ang sarili bago ipagtanggol ang sarili at bago ituro kung sino-sino kapag tayo ay sinasaway. At sa mga tukso para sa magsasaway, lalo na sa isang namumuno sa iglesia, sa mga nais maging ministro balang araw, and syempre itong mga bagay na ito is may direktang, kumbaga, suntok sa mga kagaya ko na nasa opisina. May mga direktang paalala. Tayo, na mga nangangaral, namumuno, at balang araw sa inyo na maghahawak ng opisina, kahit gaano kahirap sa ating palagay na sawayin ng isang kapatid sa pananampalataya, ito ay inaasahan sa atin at dapat natin gawin kung tunay tayong nagmamahal sa kanila. Proverbs 27:5, mas mabuti ang hayag na pagsasaway kaysa nakatagong pagmamahal. Open rebuke is better than hidden love. At kapag tayo na nahimik lamang sa halip na sawayin natin yung kapatid na nagkakasala, kahit pa ilang beses nating sabihing mahal natin sila, hindi natin sila talaga mahal. Ang mahal natin ay ang ating sarili dahil ayaw natin, we don't want to go through the hardship and difficulty of rebuking someone. We just want to be in the state of comfort and convenience. And minsan, at malimit, ay kailangan natin isakripisyo yung comfort and convenience just to express love by rebuking and correcting someone who needs it. Kung ito ay kinakailangan ng tao na ito. And again, the goal is sanctification. Kahit sinabi dito ni Pablo, kahit magkaroon pa kayo in verse 15 ng napakaraming tagapagturo, saan? Ano yung tinutumbok ni Pablo? Hindi lang basta doktrinang Kristiyano, kundi pamumuhay Kristiyano. We're not just expected to learn the doctrines of Christianity, we're expected to live a Christ-like life. As imperfect as it may be, pero dapat tayo ay may patuloy na paglago at patuloy na pag-usad, pagprogreso tungo sa lehitimong pamumuhay Kristiyano. At kung ating titingnan mabuti, tinitingnan natin kanina yung pananaw kapag ang isang namumuno ang magsasaway o kaya kapag tayo ang magsasaway, tingnan naman natin sa pananaw ng sasawayin. Kasi hindi naman pwede tinitingnan lang natin yung nagsasaway, dapat pati yung sasawayin ay napapaalalahanan din. Proverbs 13:1, sabi ng salita ng Panginoon, ang turo ng ama'y dinirinig ng marunong na anak, ngunit hindi nakikinig sa saway ang manlilibak. Proverbs 15:32, ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pagsasaway. Ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag
ng kaalaman. Ito pa, Proverbs 29:1. Ang taong ayaw magbago kahit palaging sinasaway ay bigla na lang mapapahamak at hindi na makakabangon pa. Nararanasan na ba natin na sawayin patungkol sa isang kasalanan, ngunit sa dinami-raming beses na tayong sinaway sa kasalanang iyon, ay hindi tayo nagbabago? Pakinggan natin ang salita ng Diyos muli. Proverbs 29:1. Ang taong ayaw magbago kahit palaging sinasaway ay bigla na lang mapapahamak at hindi na makakabangon pa. This is a warning of judgment. Kahit pasabihin mong mananampalataya ka, ngunit ilang beses ka nang sinaway patungkol sa isang kasalanan, ngunit hindi ka nagbabago, ilang taon na ang lumipas, ilang tao na nagsaway sa iyo, ilang pagkakataon na nangyari, ngunit walang pagbabago doon sa kasalanang yon. At tingnan niyo, sabi ng salita ng Diyos, hindi dahil sa ang dahilan kung bakit hindi siya magbago ay dahil ayaw niya. Nakalagay dito, ang taong ayaw magbago. Anong sinasabi rito? Ito'y patunay, bagamat hindi naliligtas ang isang mananampalatayang lehitimo sa pamamagitan ng kanyang gawa, ngunit we are faith-based pagdating sa justification, but our justification is also evidence-based. May basihan pagdating sa ebidensya. At kung yung kasalanan yon, ilang beses na tayong sinaway, ibig sabihin ito'y talagang namamataan na sa atin, ngunit sa hinaba-haba ng panahon at dinami-rami ng pagkakataon ay hindi pa rin nagbabago, malamang sa malamang ay hindi ka tunay na mananampalataya. Why? Because no repentance, genuine repentance occurs. At kung mayroon mang totoo patungkol sa totoong pagsisisi, ang totoong pagsisisi ay nagdudulot ng pagbabago. Look at 2 Corinthians 7. Pag binasa niyo yun, ang tunay na pagsisisi ay nagdudulot ng tunay na pagbabago. Hindi man agad-agad, pero magkakaroon ng pagprogreso. Kaya kung ating titingnan mabuti, kung mayroong mga tao, especially sa pamunuan sa iglesia, na hindi nagdadalawang isip kayo sawayin, ituring nyo silang biyaya ng Diyos sa inyo. At hindi ko to sinasabi upang iangat kaming mga namumuno. Again, the application extends to everyone. Para sa ating lahat to. Sawayin ka ng iyong kapwa mananampalataya kahit wala yan sa opisina sa iglesia. Ituring mo silang biyaya sa iyo. Pakinggan mo sila. At kung tayo magsasaway, huwag nating ipahiya. Huwag krukid ang ating motibo sa pagsasaway. Huwag nating gawing publiko kung hindi pa dapat pampubliko yung pagsasaway. Meron tayong pamantayan ng pagsasaway at mga hakbang na dapat isaalang-alang sa pagsasaway na nasa salita ng Diyos. One-on-one muna, 2 or 3 witnesses kung ano talaga magsisi. Ngayon, kung talagang ayaw, saka ipubliko. Pero unless nagawa na yung mga bagay na yun, huwag nating ipubliko. Don't do in public what needs to be done in private. And don't do privately what needs to be done in public pag kinakailangan na as needed, ayon sa prescription ng salita ng ating Panginoon. Dahil kaya tayo nilagay ng Diyos sa iglesia. Ano nga ulit ang context nito? Nagbabahabahagi sila. Ngayon, kaya tayo nilagay ng Panginoon sa iglesia ay upang maging kasangkapang tayo na na ituro sa isa't isa, akayin ng isa't isa, tungo na nasa verse 15 sa pamumuhay Kristiyano. The church is a community for every believer's sanctification. Kaya nangangailangan tayo ng malaamang pagtatama o malamagulang. Kasi in-extend natin to sa mga kababaihan din. Hindi ko sinasabing may dapat kababaihan na pastor. Hindi yun ibig sabihin. Pero dahil na-extend natin to each members of the church na may mga kababaihan, gamitin na lang natin yung malamagulang na pagtatama. May tamang balanse ng pagtatama, may tamang motibo ng pagtatama, may tamang panahon ng pagtatama, but nonetheless, itinatama pag kailangan na itama. Punta tayo sa ikalawa. Ito natin makikita kung ang isang mananampalataya, lalo na sa namumuno, ay may malasakit sa kanyang iglesyang pinaglilingkuran o para sa mga miyembro sa kanyang iglesyang kinabibilangan kapag meron siyang malaamang halimbawa. Yung ikalawa, isang malaamang halimbawa ng isang namumuno. The father-like demonstration
of a leader. Tingnan niyo sabi dito ni Pablo. Matapos niya ipahayag yung kanyang pagmamahal bilang magulang, bilang isang ama sa mga mananampalataya ng Korinto, matapos niyang ipahiwatig, ipaliwanag kung ano ang kanyang intensyon sa kanyang pagsasaway sa mga ito, kahit alam natin na kinailangan niya magdiin sa kanyang pananalita. Pero yung sinabi niya in verse 16, at tingnan niyo kung gaano kababa ang loob ni Pablo dito. Kanya talagang ipinapakiusap. Kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ko. At hindi lang doon tumigil si Pablo. Sa verse 17, tingnan nyo, dahil dito, ibig sabihin, yung sasabihin niyang sunod, hindi kinalaman doon sa nakaraan niyang sinabi. Because of this, or dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, para ano? Ipaapaalala niya sa inyo ang aking mga patakaran o ang mga patakaran ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang mga patakaran ding iyon ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. The second is about modeling, demonstration, halimbawa. Kaya niya pinapunta doon si Timoteo upang ipaalala kung ano ang naging buhay at nagiging buhay ni Pablo. Hindi lamang bilang isang namumuno o bilang nasa ministeryo, ngunit bilang kapwa mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Mahalaga itong bagay na ito. At ito'y may kinalaman pa rin sa pagsasaway. Pagka tayo ay nagsasaway, we don't just demand sanctification. We should model sanctification. Ito ang mahirap sa atin. Minsan makikita natin na akala natin well-intended ang ating pagsasaway, pero it's poorly executed. Paano natin malalaman yon? Diba, having the sincerity and well-intention oftentimes fail pa din because we poorly executed things. Mali yung ating hakbang. Pag tayo nagsaway, hindi natitigil ang ating pagsasaway sa pagdidemand. Pag sinasabi natin pagdidemand, gamitin na lang natin yung word na pag-remind. Ito ang inaasahan sa'yo bilang Kristiyano. Pero usually, tumitigil na lang tayo doon. Ito ang ginagawa mong kasalanan, nais kitang sawayin, minamahal kong kapatid. Pero ito ay hindi inaasahan sa'yo bilang Kristiyano. Ito dapat ang inaasahan sa isang namumuhay bilang Kristiyano. And then we end there. We don't just remind, we don't just demand sanctification, we model sanctification. Yun ang tama na pagsasaway. Kaya nangyayari sa atin, usually, tingnan nyo, yung nagsasaway, na-frustrate. Pero hindi niya iniisip, tumigil lang kasi siya sa pagsasaway na sinabihan lang niya. Hindi naman niya iminodelo o ginabayan yung kanyang sinaway kung paano dapat ihakbang o paano humakbang tungo sa pagbabago. Sabi nga ni Charles Spurgeon, pagdating lalo na sa pamumuno, at ito yung may aplikasyon sa pagsasaway, we have to lead not from the back, but in front. Anong pinagkaiba nun? Pag ikaw ay namuno, na ikaw ang nasa likod, tutulak mo lang silang itutulak. Itong gawin mo yan. Pero kapag ka isang namuno o isang nagsaway ay sa harap nagsaway o sa harap namuno, I'm using this figuratively, not literally. Ano nangyayari? Sundan niyo ako. I'll show you how it's done. Ganoon. Kaya kung isipin natin mabuti, nagsaway ka ba ng tama kasi ipinakita mo ba? Iminodelo mo ba kung paano? O sinabihan lang natin? Hindi ito ginagawa ni Pablo. Dito natin makikita talagang magulang siya. Kasi one of the best traits ng isang ama is he's a role model. Tama ba? Role model ng isang ama. Inaasahan na ang isang ama ay magandang modelo. Lalo na sa kanyang mga lalaking anak kung siya may anak na lalaki. This is the model of manhood. This is the model of being a husband. This is a model of being a father. This is a model of being a good citizen. Ang ama ang kalimitang halimbawa sa pamilya. At ang ginagawa dito ni Pablo, hindi sinabi ni Pablo na isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako upang magmayabang. Upang sabihin ako ang pamantayan, tularan ninyo ako. Hindi ganoon ang intensyon ni Pablo. Ang intensyon ni Pablo ay hindi pagmamalaki sa kanyang sarili o pagturing sa kanyang sarili as pamantayan,
Kailangan nating linawin na ang pamanhik ni Pablo na siya'y tularan ay hindi nag-uugat sa pagmamalaki, kundi sa kung paano idinisenyo ng Diyos ang relasyong ministro at miyembro. Kasi ganoon talaga ang design. Kahit nga sa pamilya, ganoon naman ang design eh. Ang tatay, hindi lang pwedeng saway lang ng saway, sabi lang ng sabi, kailangan din siya maging role model. Nakalagay sa Hebrews 13:7, pagdating sa pamilya sa iglesia, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. It's by design. Kaya nga sa totoo lang, isa to sa mga matitinding hamon ng ministeryo. Kailangan na pag tayo ay nasa ministeryo at sa ministeryo, kailangan as imperfect as we are, sikapin natin na tayo ay mamuhay bilang isang lehitimong Kristiyano na hindi lamang pakikinggan, ngunit tutularan din. Mahirap yon. It's a hard lesson that we as ministers would always take heed to. Pero tayo rin bilang mga miyembro ng iglesia, inaasahang maging mga mabuting halimbawa sa isa't isa. Tayo dapat yung mga tipo ng tao na hindi lang pinakikinggan, ngunit tayo rin ay tinutularan. Alam nyo, minsan, kaya pakikinggan ng isang tao dahil parang siya ay dominante. Parang kaya ka lang papakinggan dahil natatakot sa'yo. At baka ikaw ay bigla na lamang sabihan o kaya sigawan o di kaya parang dominante siya. Pero hindi naman natin sila gustong tularan. Tama ba? Di ba mga taong ganon? Kaya lang natin pinakikinggan kasi parang tayo natatakot sa kanilang presensya pero hindi naman natin gustong tularan. Pero as Christians, lalo na kung ikaw ay mamumuno balang araw, ikaw ay tatayo sa pulpito, magiging opisyalis sa iglesia, tayo inaasahan na hindi lang pinakikinggan, ngunit tinutularan din. We ought to be models as well. Hindi kami maging model ng bench o pen shop, pero ikaw ay modelong biblikal at tutularan ng mga kapwa mo mananampalataya. At ilang beses ito sinabi ni Pablo, 3 beses niya sinabi ito, sa kanyang sulat sa unang Korinto, 1 Corinthians 10:32-33, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni naman ng mga Hudyo o ng mga Hintil o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Sa halip, tularan ninyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong mabigyang kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi to about people pleasing, iba ang context nito, kundi hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila. 1 Corinthians 11:1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Christ is the ultimate role model, and then we become the echo or the reflection of that modeling. Then Philippians 3:17, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinapakita ko sa inyo. Pag-ukulan din yun ng pansin. Tingnan, hindi siya limited lang sa mga namumuno. Sabi ni Pablo, pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Itanong natin sa ating mga sarili, tayo ba ay mabuting halimbawa? Are we people who are worth looking at? Hindi lang worth listening to, but worth looking at. Ngayon, hindi ko to sinasabi upang tayo naman ay maging fault finders. Hindi naman yon. Hindi tayo kailangang umasa na ang mga magiging halimbawang Kristiyano ay mga perpekto. That's unrealistic and unbiblical. But, nakikita ba natin ang ating sarili nang may matapat na pagsisiyasat sa ating sarili na tayo ay may nagiging kalago na talagang lumalago, nagpo-progreso to the point that kahit hindi nato, without boasting in ourselves, tayo ay may katahimikan ng ating budhi na tayo ay maaaring tularan at magandang tularan ng ating kapwa mananampalataya. Minsan kailangan nating isipin. Di ba kanina nabanggit ko, minsan may mga sinasaway na hindi talaga nagbabago, kailangan nilang siyasatin ang kanilang sarili kung sila talaga ba iligtas. Kasi genuine repentance leads to genuine change. Pero minsan, isipin nating mabuti, hindi ba natin naisip kung kaya ba itong mananampalatayang ito hindi nagbabago sa kabila ng ating pagsasaway? Dahil tayo na nagsasaway pa ulit-ulit ay hindi naman nakikitaan ng kung anong dapat inaasahan sa Kanya.
Hindi naman tayo pala din nagiging magandang modelo. Tayo ay nagiging magandang pag-e-echo ng sinasabi ng salita ng Diyos, inuulit-ulit natin, pero hindi naman tayo nagiging magandang modelo upang sila ay magsisi talaga at sila ay magbago. Tumahak sa tamang direksyon ng pagsisisi. Ngayon ito ibabanggitin ko, and this is a quote from Charles Spurgeon. Medyo mahaba to, so I hope you listen carefully and then I conclude with this. Bagamat ito'y sinasabi para sa mga nasa ministeryo kasi bahagi ito ng kanyang aklat na Lectures to My Students. Pero ito ay extend natin sa lahat ng mga Kristiyano. Sabi ni Charles Spurgeon from his book Lectures to My Student, and I quote in Tagalog, "Habang ipinagpapatuloy natin ang ating gawain sa ministeryo, mahalagang tayo'y mamuhay na may palagiang kamalayan na tayo'y pinapanood ng mga tao. May kakayahan tayong maging positibo o negatibong impluwensya sa iba. Tayo ay may pananagutan sa espiritual na kapakanan ng ating mga tagasunod. Kaya't kailangang maging maingat tayo na ang ating mga iniisip, sinasabi at ginagawa ay wastong kumakatawan sa Diyos at sa buhay Kristiyano. Ang ating buhay ay dapat maging huwaran na ligtas tularan ng mga tao. Isang mahalaga at esensyal na bahagi ng Kristiyanong ministeryo ay ang pamumuhay bilang halimbawa. Pinapansin ng ating mga tao ang ating sinasabi sa labas ng pulpito at ang ating ginagawa sa lipunan at saan man. Madali ba sa inyo mga kapatid ang maging banal? Maging ganoong kabanal na maaaring tularan ng iba? Dapat tayong maging ganoong mga asawa na bawat asawa sa ating kongregasyon ay ligtas na tumulad sa atin. Ganoon ba tayo? Dapat tayong maging pinakamahusay na mga ama. Isang nakakagulat na kalagayan kung kailan sinasabi ng mga tao, ang aming ministro ay sinasalungat sa pagkakasala ang kanyang itinuturo sa pulpito. Mahusay siyang mangaral, ngunit ang kanyang buhay hindi umaayon sa kanyang mga sermon. Tayo ay pinagmamasdan ng libu-libong matang matalas gaya ng agila. Kaya't kumilos tayo sa paraang hindi natin kailangang mag-alala kahit pa ang langit, lupa at impyerno, ang lahat ay sumaksi sa atin. Ang ating ministerial na posisyon ay isang malaking biyaya kung magagawang ipakita sa ating buhay ang bunga ng Espiritu. Mag-ingat tayo mga kapatid na huwag nating sayangin ang biyaya na ito. Isa itong napakahalagang paalala not only for those who are in office, syempre may especially for those who are in office at balang araw ay maghahawak ng opisina na pang-iglesia, but this is a wonderful reminder coming from Charles Spurgeon to every single one of us, ng mga believer. Lagi nating tatandaan, bago tayo pakinggan, at alam naman natin ito pare-parehas, tayo muna'y pinapanood. Kaya kung tayo ay may talagang kagalakan na tayo ay mga Kristiyano, may the word Christian not only end up as a label. Diba, hindi tayo parang mga gatas sa grocery na check the label. Hindi tayo ganun lang. Pero tayo ay inaasahan na ano man ang maging label natin sa ating sarili, at maaari nga tayong labelan ng mga tao sa ating paligid na kung ano man. But regardless of how we will be labeled, I hope our life is consistent with Christian living. Again, ito yung goal kung bakit kailangan natin magmalasakit sa isa't isa sa paraang tayo ay may malaamang pagmamalasakit na itinatama natin ang isa't isa sa tamang paraan at tamang motibo, at kung bakit tayo ay dapat may malaamang pagmamahal o malamagulang na pagmamahal na kung saan ay nagiging halimbawa tayo kagaya ni Apostol Pablo. The goal is Christian living. Pamumuhay Kristiyano. At ang pamumuhay Kristiyano is a non-negotiable thing. Bakit? Paano natin masasabi? At hindi lamang siya exclusive sa isang local church. Dahil sinabi ni Pablo sa huling pangungusap ng mga talatang ito in verse 17, ang mga patakaran ding iyon, patakaran na ano? Patungkol sa buhay sa pagsunod kay Kristo Jesus o pamumuhay Kristiyano, ang mga patakaran ding iyon ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Totoo nga talaga that there is no such thing as a carnal Christian. Dahil ang sanctification
Bagamat hindi tayo naliligtas ng pagiging banal, pero ang pagiging banal at ang paglago dito sa paghaba ng panahon ay isa sa mga patunay na tayo ay may kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya bilang hamon para sa ating lahat, ay ating suriin ang ating mga sarili, kung ano ang ating motibo at magiging hakbang sa bawat panahon na tayo magsasaway. At ganoon na rin, sa ating pagsasaway, ating gawin ng maayos ang pagsasaway, hindi lang sa pamamagitan ng mahusay na pananalita sa kanila, ngunit ng pagiging mahusay na halimbawa sa ating mga sinasaway. Para sa mga balang araw ay sasawayin, pero wag naman nating hangarin na tayo nandun sa side na yon. No? May hamon para sa mga sasawayin, so magpapasaway ako, hindi ganon. Pero pagka tayo ay kinakailangang sawayin, ituring nating biyaya ang mga taong maayos na magsasaway sa atin. Huwag natin silang ituring na kaaway, kundi ituring natin sila ng mga nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Na kung paanong si Apostol Pablo ay pinahayag niya na ito is kanyang malaamang pagmamahal kahit hindi naman niya mga talagang kadugong anak ang mga ito eh. Hindi naman niya blood child or children itong mga ito. But nonetheless, mahalin natin, ipanalangin natin, ipagpasalamat natin sa Diyos ang mga taong magsasaway sa atin at sa pagsasaway sa atin, iaakayin tayo. Magiging halimbawa din para sa ating pagsisisi at pag-usad sa pagbabago. Sana ang mga bagay na ito na ating pinagnilay-nilayan mula sa salita ng Diyos ay maghatid sa atin ng biyaya at kapayapaan. So tayo po ay manalangin, ipagpasalamat natin sa Panginoon ang mga talatang inihain niya sa atin. So let's pray. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.